So, nakakatuwa namang marinig yan, Mima ko, na wala ka namang problema sa thyroid. Pero ma-share ko lang din sa inyo, last year din ito, last year nga ba siya or 2024 pa, nakalimutan ko na. Basta nauna yung GERD ko bago yung aking hyperthyroidism. So, bago ako ma-diagnose ng hyperthyroidism, mga mari ko, is, na-diagnose ako na may GERD. Kaya nga sasabi ko lagi, 4 yung sakit ko. Pero thank God, mga mari ko, hindi na sumusumpong yung GERD ko. Kasi nga, siguro, iniba ko na yung mga kinakain ko. Kumbaga, iniba ko na yung diet ko. Although, syempre, makikita nyo mataba talaga ako. Pero, iba na talaga siya. Syempre, pag may hyperthyroidism ka, maraming bawal. And yung bawal na yon, like yung mga colored drink, yung mga juices na ganyan, hindi na ako pwedeng uminom nun. Hindi na rin ako nagko-coffee. Matagal na ako hindi nagko-coffee, guys. Kasi 2021 pa lang, suspected na ako na may hyperthyroidism. Pero, nung nag-test ako, wala naman. Tapos, eto na nga lang 2025, na-diagnose ako na may hyperthyroidism. Tapos, ayun nga, na-diagnose ako ng GERD. Sobrang hirap din ng may GERD, guys. Kasi nga, ang mahal ng wound abdomen. Tapos, basta, nagdadiarrhea ako, nagsusuka ako noon. Yun ang hindi ko makalimutan. Siguro, isang linggo ko noon na nagdadiarrhea. Omeprazole yung nareseta ng doktor sa akin. Tapos, ayun, nag-diet din ako. Kumakain ako sa tamang oras. Hindi ako kumakain ng sobra. Hindi rin ako kumakain ng... hindi ako kumakain ng sobra. And kumakain ako on time. Kasi yun ang dapat. So, nakakatuwa lang na marinig or na, yun na, nagpa-ultrasound ka, wala kang problema. Mas maganda magpatingin ka sa gastro kung feeling mo parang merong acid na something sa, nasakit ka. Kasi ako meron akong, yan yung mga doktor ko ngayon, pero hindi na kami nakikita ng gastro ko, guys, kasi nga, hindi naman na sumusumpong nga yung aking GERD. Thank God na rin. Siguro dahil sa diet ko na rin, guys, marami na rin kasi akong iniwasang pagkain gawa nga sa hyperthyroidism ko. Hindi na rin ako nagmamaanghang. Nakakatikim, oo, pero hindi na katulad talaga nung dati. Simula kasi nung nagkaroon ako ng hyperthyroidism, guys, malaki na talaga yung nabago sa pagkain ko. Hindi na katulad nung dati. So, ayun, kung ganyan yung nararamdaman mo, may nafe-feel ka kung parang acid, reflux na ganyan, better na magpa-consult ka sa gastro. Kasi ako yun, doon nalaman na meron nga akong GERD. Napakahirap ng GERD, guys, kasi magastos. Lalo na yung mga gamot, hindi siya biro. Minsan nga yung parang tinitik ka lang na parang juice siya na magpapakalma ng acid natin na yan. Pagtaas ng acid, napakamahal na nun. So, mas maganda, magpa-consult ka sa gastro para ma-check ka na din, 'di ba?